Cancel leave button. Comments will appear here. Roma, Kapitulo 9. Sinasabi ko ang katotohanan na kay Kristo, na hindi ako nagsisinungaling, na sinasaksihan ako ng aking budhi sa Espiritu Santo, na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na karamdaman sa aking puso, sapagkat ako'y makapagnanasa na ako man ay itakwil mula kay Kristo dahil sa aking mga kapatid na aking mga kamag-anak ayon sa laman, na pawang mga Israelita, na sa kanila ang pagkukupkup at ang kalwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan, na sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman siya nawa. Datapwat hindi sa ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala, sapagkat hindi lahat ng nagbuhat sa Israel ay mga taga-Israel. Hindi sapagkat sila'y binhi ni Abraham ay mga anak na silang lahat, kundi kay Isaac tatawagin ang iyong binhi. Sa makatwid ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak sa pangako ay siyang ibibilang na isang binhi. Sapagkat ito ang salita ng pangako, ayon sa panahong ito ay paririto ako at magkakaroon si Sarah ng isang anak na lalaki. At hindi lamang gayon, kundi nang maipaglihina ni Rebecca sa pamamagitan ng isa, at ito'y ng ating ama na si Isaac, sapagkat ang mga anak nang hindi pa ipinanganganak at hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layo ng Diyos ay mamalagi, alinsunod sa pagkahiram, na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumatawag. At sinabi sa kanya, ang panganay ay maglilingkod sa bunso, gaya ng nasusulat, si Jacob ay inibig ko, datapwat si Esau ay aking kinapuutan. Ano nga ang ating sasabihin? Mayroon bagang kalikuan sa Diyos? Huwag nawang mangyari, sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaawaan at ako'y mahahabag sa aking kinahabagan. Kaya nga, hindi sa umiibig, hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. Sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Paraon, dahil sa layong ito ay itinaas kita, upang aking maihayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan, at upang ang aking pangalan ay maitanyag sa buong lupa. Kaya nga, sa kanyang ibig, siya'y naaawa, at sa kanyang ibig, siya'y nagpapatigas. Sasabihin mo nga, bakit tumahanap pa siya ng kamalian? Sapagkat sino ang sumasalansang sa kanyang kalooban? Ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito? O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalayo, upang gawin sa isa lamang limpak, ang isang sisidlan sa ikapupuri, at ang isa'y sa kahihiya? Ano
kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis ng malaking pagpapahinuhod sa mga sisidlan ng galit na nangahahanda na sa pagkasira, at upang maipakilala ang mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa ng mga inihanda niya ng una pa sa kaluwalhatian, maging sa atin naman na kanyang mga tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi mula sa mga Hintil, gaya ng sinasabi niya sa aklat ni Osias, tatawagin kong aking bayan na hindi ako dating bayan, na iniibig na hindi dating iniibig. At mangyayari na sa daong pinagsabayan sa kanila, kayo hindi ko bayan, ay diyan naman sila tatawagin ng mga anak ng Diyos na buhay. At si Isaias ay sumisigaw tungkol sa Israel. Kung ang bilang man ng mga anak na Israel maging sindami ng buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas, sapagkat isasagawa ng Panginoon ang kanyang salita sa lupa na tatapusin at paiikliin. At gaya ng sinabi ng una ni Isaias, kung di tayo iniwan ng isang binhi ng Panginoon ng mga hukbo, tayo sana'y naging tulad na ng Sodoma at naging gaya ng Gomora. Ano nga ang aking sasabihin? Na ang mga Hintil na hindi nagsisunod sa katwiran ay nagkamit ng katwiran sa mga katwid bagay, ang katwiran ng pananampalataya. Ngunit ang Israel sa pagsunod sa katwiran ng kautusan ay hindi nakaabot sa kautusan yan. Bakit? Sapagkat hindi nila hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi ng ayon sa mga gawa, at sila'y nangatisod sa batong katitisuran. Gaya ng nasusulat, narito, inilalagay ko sa Siyon ang isang batong katitisuran at batong na pambuwal, at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya.